Hello mga ka-trending, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ito ang latest update ngayon. Grabe, nakakagulat na balita ito. Buong bansa nagulat sa matinding revelasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinapos na ang mga Duterte. Baho ng mga Duterte binunyag sa publiko. Wala na, finish na ang mga Duterte. Nagulat at naiyak si VP Sara Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon sa isang panayam kay Undersecretary Attorney Claire Castro, matapang nitong isiniwalat sa publiko na kung gaano daw kakorrupt ang mga Duterte at sa dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Saad ni Attorney Claire Castro na si dating President Rodrigo Duterte ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project at noong 2017 ay nag-level up si Pangulong Duterte at siya na po ang naging awardee at kinilala bilang People of the Year Most Corrupt. At inamin naman ito ni dating Pangulong Duterte sa kanyang statement na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos nga lang. Matatandaan din na halos di umano sa mga korap na politiko at contractors ay nag-umpisang lumubo ang kanilang projects noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katulad na lamang ng mga diskaya na kung saan namayagpag ang kanilang mga projects noong nakarang administrasyon at nag-umpisa ang mga ito noong 2016. Kumalat din nga ngayon sa social media ang litrato ni dating Pangulong Duterte at Zaldico na ngayon ay pinaghahanap ng otoridad dahil sa patong-patong na kasong inihain sa kanya matapos akusahan ang ginawang pangungurakot sa kaban ng bayan, particular sa flood control projects kung saan kinulumbat di umano ang bilyong-bilyong pera mula sa DPWH, ngunit substandard ang mga proyektong nagawa at ang ilan ay ghost projects. Samantala, si VP Sara Duterte naman ay minsan nang nasangkot sa confidential fund scandal at gayon din si Pulong Duterte na sangkot din sa flood control scandal kung saan bilyon ang nakuwang proyekto ngunit nakitaan ng anomalya sa kanyang lungsod sa Davao. Komento pa nga ng isang netizen, Paulo Pulong Duterte, long accused of drug smuggling involvement, is now facing mounting legal scrutiny. The ghost of the Shabu shipment controversy and the Davao Group scandal are finally chasing him with real consequence. Sara Duterte, the former Education Secretary and Vice President, is not just fending off criticism. She's being impeached. Misuse of intelligence funds, gross incompetence and betrayal of public trust are just some of the allegations on table. And then there's Baste Duterte, Davao City's mayor in name only, a clueless, absent figure, more interested in leisure than leadership. He's a symbol of how far this dynasty has fallen, from strongman myth to political deadweight. Filipinos are waking up. The fog of fear is lifting. The trolls can't cover the truth anymore. No more mass murders dressed as jaguars. No more misogyny masked as humor. No more dynasties hiding behind Davao pride. The Duterte myth has ended, and it ended not with glory but with disgrace. This is not just a political collapse. This is a judgment. The Dutertes are done for, and good riddance. Kayo mga ka-trending, ano ang inyong masasabi sa inyong napanood? Magkomento lamang sa ibaba at babasahin natin yan. Maraming salamat sa inyong panonood.